Ang gabing inakala kong sorpresa ng pagmamahal ay naging gabi ng kataksilan. Nakita ko ang aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat na may kasamang ibang babae. Ang hiya, ang sakit para akong ginawang kasambahay lang sa sarili kong buhay. Isang tagapag-alaga habang siya'y nagpapakasaya. Sa loob ng 3 taon, ako ang naging perpektong ilaw ng tahanan. Nagluto ako ng paborito niya, nagmaneho ng malayo lahat para sa kaarawan niya. Pero para sa kanya, isa lang pala akong anino. Isang aninong iniiwan sa bahay. Walang pakialam sa lahat ng sakripisyo ko. Akala niya, iiyak lang ako sa isang sulok. Akala niya, tapos na. Pero hindi niya alam may dala akong sandata. Isang video ang buong katotohanang nakatago sa aking telepono. Iyon ang aking lihim na yaman. Ang trump card na sisira sa lahat ng kasinungalingan niya. Hindi ito simpleng paghihigante. Ito ay pagbawi ng aking dangal. Ang mundong binuo nila sa kasinungalingan, ako mismo ang gigiba. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Hindi na ako mananahimik. Kung naranasan mo ng pagkatiwalaan ng isang tao, pero sinira lang pala ang lahat, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang kwento mo. Para sa 3 taon, ako, si Maria, ay naniniwala na ang aking pagsasama kay Jose ay perpekto. Iyon ang klase ng pag-aasawa na, sa tingin ko, ay inggit ng marami. Madalas ngang sabihin ng mga kaibigan namin kung paano ako tingnan ni Jose. O kaya, paano niya laging mahahanap ang kamay ko sa gitna ng maraming tao. Simple lang ang buhay namin. Sa isang maliit, ngunit maligayang bahay, sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Metro Manila. May bakuran pa kami na pa-slope na parang patungo sa mga puno. Sa mga tahimik na gabi, mayroon kaming mga routine na alam kong hinding-hindi magbabago. Si Jose, pag-uwi niya mula sa trabaho, ibabagsak niya ang kanyang susi sa parehong ceramic bowl sa tabi ng pinto. Hahalikan niya ako sa noo. At itatanong niya, anong ulam? Mahal madalas siyang tumawa. Masipag siya sa trabaho. At laging nangangako na ang mga weekend ay para sa aming dalawa lang. Kaya, nang banggitin ni Jose ang tungkol sa isang weekend fishing trip kasama ang matalik niyang mga kaibigan, sina Ramon Collins, David Edwards, at Leo Brooks, wala akong nikatiting na pag-aalinlangan. Sila ang kanyang barkada mula pa noong kolehiyo. Mga kasama niya sa maraming hunting at camping trip sa probinsya. Tradisyon na nila ang mga fishing trip na iyon. Ang gabi, bago siya umalis, nagniningning ang mga mata ni Jose. Parang bata na bibigyan ng isa pang summer adventure. Pupunta kami malapit sa isang lawa sa Batangas, sabi niya, habang inihahagis ang sleeping bag sa likod ng pickup truck niya. Sa lumang bahay kubo namin doon sa gitna ng kakahuyan, kaming mga lalaki lang, ang apoy, at ang lawa. Huwag kang mag-alala kung mawalan ako ng signal. Madalas talaga, doon, dead zone ang lugar. Hinalikan ko siya sa pinto. Mag-enjoy ka, mahal. Makahuli ka sana ng isda na maipagmamalaki mo. Ngumiti siya, niyakap ako saglit, at umalis na. Unti-unting nawala ang tunog ng sasakyan niya sa dilim. Puno ako ng tiwala. Nang mawala ang tunog ng sasakyan ni Jose, biglang bumigat ang buong bahay. Tumahimik sobra. Napansin ko, parang wala akong ginagawa kundi maghintay sa pagbalik niya. Dati, hindi ko ito napapansin. Kasama ko siya, kaya okay lang. Pero ngayong mag-isa ako, ibang usapan. Ang unang araw, ang bagal. Naglinis ako, inayos ko ang mga libro sa bookshelf kahit sinubukan kong makinig sa podcast, parang hindi ko marinig. Ang katahimikan, parang pader na pumipigil sa akin. Napagtanto ko, gaano pala kalaki ang naitutulong ng presensya niya sa buhay ko. Ang ingay ng kanyang mga sapatos, pagpasok sa pintuan, ang himig niya na wala sa tono habang nagkakaisa ang bigat ng braso niya sa bewang ko pagtulog namin. Ang lahat ng iyon parang nawala. Pagdating ng gabi, naramdaman ko ang pagkalaki ng bahay. Naka-microwaved dinner lang ako, mag-isa sa hapagkainan. Gusto ko lang marinig ang boses niya. Habang papalubog ang araw sa labas, nakasandal ako sa counter, umiinom ng tsaa. Biglang isang ideya. Napakasimple pero napakaklaro. Bukas, kaarawan ni Jose. Nagplano kami ng maliit na selebrasyon pagbalik niya.
Pero bakit kailangan pang maghintay? Bakit hindi ko siya isurprise? Naisip ko agad ang mukha niya. Ang saya niya kapag nakita niya akong dumating sa harap ng tent nila, dala-dala ang mga paborito niyang pagkain. Habang pinag-iisipan ko, lalo itong nagiging maganda sa isip ko. Isang matamis na sorpresang hindi niya inaasahan. Ang ideyang ito, parang binhi na tumubo sa puso ko. Oh, gagawin ko ito. Ang ideya ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi na ako nakaramdam ng lungkot. Sa halip, puno ako ng sigla habang naghahanda. Alam ko ang mga paborito ni Jose. At alam ko kung paano ipakita ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng pagkain. Maaga akong bumangon. Pinili ko ang aking pinakamagandang apron. Pinuno ko ang kusina ng mga pamilyar na amoy, ang kaguluhan na nakakagaan ng pakiramdam. Nagsimula ako sa dessert. Ito ang pinakamahalaga para kay Jose. Ang apple pie niya. Yung tinuro sa akin ng aking nanay. Sariwang mansanas, makunat, na binudburan ng asukal at cinnamon. Maingat kong nilagay sa butter crust. Binuo ko ang dough. Tiniyak kong maganda ang mga gilid. Pinahiran ko ng cream ang ibabaw at saka ko inilagay sa oven. Habang naluluto ang pie, lumipat ako sa main course. Chicken wings. Sinigang ko ng paprika, bawang at konting sili. Alam kong gusto ni Jose ang malutong. Yung balat na medyo sunog parang ganyan. Naglagay ako ng 2 tray. Mataas na temperatura. Hayaan lang ang init na gumawa ng kanyang trabaho. Ang amoy sa kusina ay matapang at nakakatakam. Sumasabay sa tamis ng mansanas at tinapay. Sa kalan, isang malaking kaldero ng masarap na sabaw ang kumukulo. Naghihiwa ako ng sibuyas, carrots at celery. Hinahalo ko sa sabaw hanggang ang singaw ay bumabalot sa bintana sa taas ng lababo. Alam kong malamig ang umaga sa October sa Northern Luzon. Ang mga lalaki, siguradong gusto nila ng mainit na sabaw pagkatapos ng ilang oras sa lawa. Nag-bake din ako ng isang tray ng malambot na rolls. Pinahiran ko ng butter hanggang kumintab. Sa pagitan ng pagset ng timers, naglilinis ako. Kumakanta habang nakikinig sa radyo. Nawiwili sa ritual ng pag-aalaga. Nakikita ko na ang mukha ng mga kaibigan ni Jose. Ang kanilang pagkamangha, ang saya nila, at higit sa lahat, ang mukha ni Jose, ang yakap niya, ang pagmamalaki niya sa akin sa harap nila. Ang misis ko, dumaan pa dito para lang dalhan tayo ng hapunan. Sa oras na iyon, ang kusina ko ay parang eksena sa isang pista. Ito ang pagmamahal ko. Ito ang alaala na gusto kong ibigay sa kanya. Maaga pa lang, masigla na ako. Ang aking thermal bag, puno ng mga lutong bahay. Ang aking puso, puno ng pag-asa. Hindi ko ininda ang lamig ng umaga sa Northern Luzon. Kahit na ang hangin ay may kasamang hamog, ang aking determinasyon ay hindi natinag. Habang binabaybay ko ang mga kalsadang ito, na alam ko na nakakakita ako ng mga tanawin na dati mansi pinapansin ko lang. Ngayon, tinitingnan ko sila ng may bagong mata. Ang mga puno ng pine at birch, ang kanilang mga dahon na nagbabago ng kulay pula, kahel, dilaw. Parang isang malaking obra maestra na pininta ng kalikasan. Napakaganda, nakakabighani. Napababa ako ng konti sa bintana para mas maramdaman ang simoy ng hangin. Ang amoy ng pine needles, ang lupa na basa pa mula sa hamog, malinis, sariwa. Kasabay nito, ang aking isipan ay nasa akin na ulit. Naalala ko ang sinabi ni Jose tungkol sa signal. Wala raw signal doon, sabi niya noon. Parang dead zone. Sa una, nagkaroon ng konting kaba. Paano kung hindi ko siya makontak? Paano kung may mangyari? Pero agad kong inalis ang mga alalahanang iyon. Hindi ko hinayaang masira ang aking mood. Meron akong plano at sigurado akong magugustuhan niya ito. Ang bawat milya na nilalakbay ko ay nagdadala sa akin palapit sa kanya. Palapit sa isang masayang sorpresang alam kong magpapasaya sa kanya. Ang kalsada ay unti-unting lumiit. Naging mas masukal ang mga puno. Sumasabay ang mga pagyanig ng kotse sa bawat lubak. Ngunit hindi ito naging sagabal sa akin. Patuloy akong nagmaneho, maingat, pero determinado. Iniisip ko lang ang kanyang mukha pagbubukas niya ng tent, ang kanyang ngiti, ang yakap niya. Ang kasiyahang iyon ang nagbibigay lakas sa akin. Hindi ko pinapansin ang mga alinlangan,
Ang tanging nasa isip ko ay ang pagdiriwang ng kaarawan niya. Isang maagang pagdiriwang puno ng pagmamahal na ako mismo ang maghahatid. Ang pagmamahal na ito, ang pag-asang ito ang nagtutulak sa akin. Nang malapit na ako sa destinasyon, biglang nagbago ang pakiramdam ko. Yung kalsadang dati tahimik at puno lang ng mga sasakyan namin biglang nag-iba. Nakita ko ang clearing kung saan kami laging nagpa-park. Ang pamilyar na lugar pero may mali. Hindi ito ang inaasahan ko. Nandoon ang mga sasakyan. Hindi ko kilala ang mga ito. Mga bagong modelo, makikintab. May isang sports car na sobrang baba at isang SUV na parang galing lang sa dealership. Hindi ito ang mga sasakyan ng mga kaibigan ni Jose. Hindi ito ang mga sasakyan nila Ramon, David at Leo. Ang mga sasakyan nila, luma na. May mga gas-gas. Ito ibang klase. Sobrang malinis, sobrang mahal. Naramdaman ko ang pagkabigla, nawala ang lahat ng sigla ko. Napahinto ako saglit, para akong napako sa kinatatayuan ko. Sigurado ba ako, baka nagkamali ako ng daan, tiningnan ko ang mga paligid. Oo, dito nga. Yung lumang bakod na sira na sa gilid. Yung malaking puno ng acacia sa kanan. Nandito na ako sa lugar na sinabi ni Jose. Pero bakit nandito ang mga sasakyang ito? Dahan-dahan kong pinatay ang makina. Biglang bumalik ang katahimikan. Pero hindi na ito yung katahimikan na nakakagaan ng loob. Ito na yung katahimikang nakakakilabot. Yung tipong may mali. May malaking mali. May bumabagabag sa akin. Isang hindi magandang pakiramdam. Nagsimula ng kumalat ang takot sa dibdib ko. Ang mga sasakyang ito, ano ang ibig sabihin nito? Yumuko ako ng bahagya, sinubukang silipin ang loob ng mga sasakyan. Pero masyadong makintab ang mga salamin. Hindi ko makita. Pero ang alam ko lang, hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang eksena na binigay sa akin ni Jose. May masamang kutob na talaga akong nararamdaman. Yung tipong kailangan kong malaman kahit na takot na ako. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Nang mamatay ang makina, tumahimik ang paligid. Pero hindi ito ang inaasahan kong katahimikan. Narinig ko may ingay, galing sa malayo, hindi ang tunog ng kalikasan, hindi ang tawag ng mga ibon, hindi ang hampas ng alon sa lawa. Iba. Mula sa malayo may narinig akong musika. Napakalakas, bass na tumatama sa dibdib ko. Parang sa isang club, hindi tugma sa tahimik na lugar na ito. Sa gitna ng mga puno. Tapos narinig ko ang mga tawa. Hindi yung tawa ng mga lalaki na nagkukulitan. Hindi yung tawa ng mga kaibigan ni Jose. Iba. Mas mataas. At masaya. Masayang masaya. Sobrang saya. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. May mali. Talagang may mali. Ang hindi pagtugma ng mga tunog na ito sa lugar parang nagsasabi na may hindi tama. Napakagatlabi ako. Napakapit sa manibela. Kailangan ko bang malaman, kailangan ko bang pumunta doon? Pero ang pag-usisa, mas malakas kaysa sa takot. Dahan-dahan, bumaba ako sa kotse. Sinundan ko ang tunog. Ang musika ay palakas ng palakas. Ang mga tawa mas malinaw. Parang may party, isang party na hindi ko dapat naririnig. Habang papalapit ako, mas lumilinaw ang lahat. Ang mga tunog na ito, ang saya na ito, hindi ito para sa amin. Hindi ito para sa akin. Nakarating ako sa isang bahagi kung saan medyo mas malinaw na ang tanawin. Nakikita ko na ang bahay kubo. Pero hindi ito yung dating bahay kubo na alam ko. May ilaw. Maliwanag. Hindi yung ordinaryong ilaw lang. Parang disco light na umiikot. Ang musika, napakalakas na ngayon. Ramdam ko ang vibration sa lupa. Parang may lindol. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sinilip ko ang loob. At doon ko nakita ang katotohanan. Ang katotohanang parang sampal sa mukha ko. Yung inaasahan kong tahimik na fishing trip na palitan ng isang eksenang hindi ko inaasahan. Isang eksena na bumabasag sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang aking mundo biglang nagbago. Bumigay. Bumagsak. Sinilip ko ang loob ng kubo at doon ko nakita ang katotohanan. Hindi ko makapaniwala sa aking mga mata. Yung inaasahan kong tahimik na pagtitipon ng magkakaibigan, nagmisto lang isang eksena sa isang pelikula. Isang eksena na hindi ko gugustuhing mapanood kahit kailan. Nandoon si Jose, ang asawa ko,
kasama ang isang babae, hindi ko siya kilala. Tawa sila ng tawa, nakahilig ang babae sa balikat niya, nakaakbay pa si Jose, at ang sinasabi niya sa nakita ko parang nanigas ang buo kong pagkatao. Ang unang naisip ko ay sumigaw, tumakbo, umiyak, pero hindi ko nagawa. Sa halip, isang kakaibang klase ng lamig ang bumalot sa akin. Isang lamig na pumigil sa lahat ng emosyon, para akong naputol sa katawan ko. Nakita ko ang telepono ko sa bulsa. Isang ideya bigla. Kailangan kong patunayan ito. Kailangan kong magkaroon ng ebidensya. Kung hindi sino ang maniniwala sa akin, dumukot ako ng cellphone. Dahan-dahan. Binuksan ko ang camera. Video mode. Pinilit kong itutok ito sa loob. Sa kabila ng nanginginig kong kamay. Bawat galaw, bawat tawa, bawat yakap, lahat yan, kailangan kong makuha. Nakikita ko sila ang mga mukha nila, yung mga kaibigan ni Jose at yung mga babae. Yung saya nila, hindi ko maintindihan. Parang wala silang pakialam sa mundo, sa mga pamilya nila, sa akin. Namatayan ako ng loob, pero hindi ako bumitaw. Patuloy lang ako sa pag-record, gusto kong makita lahat, gusto kong tandaan ang bawat detalye para sa akin. Para sa kinabukasan ko. Nang sa tingin ko ay sapat na inihinto ko ang recording. Huminga ako ng malalim, isang malalim na paghinga na puno ng walang emosyon. Bumalik ako sa kotse. Iniwan ko ang regalo, ang pagkain na inihanda ko. Ang aking sorpresang pagmamahal naging katawa-tawa, parang walang halaga. Habang nagmamaneho pa uwi, tahimik lang ako. Ang musika mula sa kubo, parang may echo pa rin sa tenga ko, pero hindi na ito nakakaapekto sa akin. May kakaibang kapayapaan akong nararamdaman. Isang kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito saya, hindi ito galit. Ito ay isang malamig na determinasyon, isang desisyong nabuo sa gitna ng lahat ng ito. Ang katotohanan ay nasa akin na, at gagamitin ko ito. Pagdating ko sa bahay, hindi ako nagpahinga. Umupo ako sa harap ng computer. Buong gabi. Ang video, paulit-ulit na pinapanood ko. Bawat detalye. Bawat mukha. Nais kong maging perpekto ang lahat. Nagbukas ako ng maraming tabs. Naghanap ako sa social media. Lahat ng impormasyon na nakuha ko kailangan kong gamitin. Yung kwintas na nakita ko sa video, ginamit ko yon para mahanap si Christina. Isang estudyante, mahilig mag-selfie. May mga pahiwatig tungkol sa paghahanap ng sponsor. Ang tattoo sa balikat ng isa pang babae, si Lara. Isang dancer sa isang club dito sa Maynila. Yung mga kuko niyang makulay, si Alina, nail technician, mahilig magpakita ng mga designer bags at luxury trips. At yung isa pa, si Dasha, yung babaeng may mga provocative photos, ang mga captions niya puro kayabangan. Sa bawat paghahanap ko, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Pero kasabay nito, mas tumatapang ako. Kinuha ko ang mga links, nag-save ng screenshots, nag-record ng mga numero. Habang papalapit ang umaga, nararamdaman ko ang pagod, pero hindi ko pinansin. Kailangan kong matapos ito. Nang sumikat ang araw, tapos na ako. Mayroon na akong kumpletong larawan. Ang mga asawa, ang mga babae, at ang mga lalaking nagsinungaling. Nandito na ang katotohanan. Sa mga kamay ko, kinuha ko ang pangalawang telepono ko, yung prepaid, yung walang connection sa akin. Gumawa ako ng bagong account, anonymous, isang grupo. Ang pangalan, mga mangingisda natin. Isinama ko ang mga pangalan. Emily Collins, asawa ni Ramon. Si Heather, asawa ni Scott. Si Claire, asawa ni Leo. At sina Christina, Lara, Alina, Dasha. 8 babae. Lahat konektado sa kasinungalingan ng 4 na lalaki. At pagkatapos pinadala ko ang video. Walang salita, walang paliwanag. Basta ang katotohanan. Naghintay ako. Ang mga notification, nagsimulang dumating. Ang mga tanong, ang mga pagtanggi, ang mga pagbabanta, ang mga sigawan. Nagkalat ang apoy, at ako nanonood lang. Tahimik, malamig. Ang katotohanan, malaya na. Hindi na ito mababalik pa. Ang gulo, ang sigawan, ang mga sumunod na araw parang bagyo. Ang balita, kumalat na parang apoy. Sa bawat sulok ng bayan. Sa simbahan, sa palengke, sa opisina, lahat alam na. Lahat nakakita ng video. Ang mga lalaking dati tinitingala ngayon, pinagtatawanan. Si Ramon, si Scott, si Leo, lahat sila, gumuho ang mga buhay. Nagkahiwalay sa asawa. Nawalan ng pera.
At ang pinakamasakit na wala ang respeto. Ang kanilang mga pamilya nagkawatak-watak. Ang kanilang mga negosyo unti-unting bumagsak. Ang dating matatag na pagkakaibigan nila naging abo. Lahat sila nagsisihan. Gusto nilang ilipat ang kasalanan sa iba. Pero huli na. At si Jose, siya ang pinakamasaklap. Dahil ako, si Maria, ang nagdulot ng lahat ng ito. Hindi siya pinili ng kanyang mga kaibigan. Hindi siya tinulungan. Mag-isa siya sa kanyang pagkalugmok. Nawala ang bahay. Nawala ang pera. Nawala ang pangalan niya. Ang dating Jose, nakilala ko nawala. Ang natira ay isang lalaking wala ng pagkatao. Pero ako, si Maria, nararamdaman ko ang ibang bagay. Hindi ako nagdiriwang. Hindi ako natutuwa sa pagbagsak nila. May sakit pa rin. Oo, ang sakit ng alaala, ang sakit ng pagtataksil. May mga gabing malungkot pa rin ako. Malaki ang kama. Ang katahimikan minsan, nakakabingi. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon may iba. Isang kakaibang kapayapaan. Malaya na ako. Malaya sa kasinungalingan. Malaya sa takot. Malaya sa kanya. Sinimulan ko ang bagong buhay ko. Mas simple, mas totoo. Nagtrabaho ako ng may bagong sigla. Bumalik ako sa mga dating hilig ko. Nagjogging ako sa tabi ng lawa. Ramdam ang lamig sa mukha ko. Bawat milya parang paalala na malakas pa ako. Hindi ako nasira. Nagluto ako para sa sarili ko. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto ko. Dahil masaya ako. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Hindi ko na kailangang mag-alala. Ang video, hindi ko na inisip. Nagamit na ito. Ang katotohanan, lumabas na. Ang hustisya, naibigay na. Ito ang aking paglaya, ang aking pagbabalik. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng malakas. Isang babaeng may dignidad, na handang harapin ang kanyang kinabukasan. Mag-isa. Pero malaya. Pagkaraan ng lahat, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking sarili. Oo, nasaktan ako. Nasaktan ako ng sobra. Pero hindi ako nagpatalo. Hindi ako nagpadala sa dilim. Ang paglalakbay ko patungo sa kalayaan nagsimula sa isang tahimik na umaga. Sa pag-alis ko sa bahay na iyon, iniwan ko ang mga alaala, ang mga kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ang aking bagahe puro pag-asa. Puro bagong simula, hindi na ako yung dating Maria, mas malakas na ako, mas matatag. At ang aking hinaharap ito na ang akin. Ako ang magdidikta. Ako ang magsusulat ng sarili kong kwento.